Bro, nagtataka lang ako sa'yo Total, pumayag ka na rin lang na pakasal sa pamilya Alcantara. Bakit hindi pang isang kapatid ni Geneva? Habang daan patungo sa bahay ng mga Alcantara, ay sambit ang pinsan niyang si Albert. Sa kanilang magpipinsan, sila ang close na tila best friend na kaya naisip ni Jared na isama ito ngayong gabi. Isang kapatid? Sino? Bakit hindi ko siya nakikita sa kahit sang article man lang about the Alcantara? I don't know, pero may isa pang Alcantara bro. Maamumukha at maliit na babae. Isa ko na siya nakita sa mga gathering. Sinundo niya mag-inang Alcantara dahil emergency. Degdeg na sabi ni Albert. So you mean, hindi siya sinasama sa mga gathering? Exactly. At kung makikita mo siya, napakasimple lang niya pero ang lakas ang dating. Nakuha na ng sinabi ni Albert ang buong isip ni Jared. Kilala niya ang pinsan. Pag ganoong magsalita, hindi ito nagloloko. Pakakasalan ni Jared ang anak ng isang Alcantara dahil sa kagustuhan ng kanyang abuelo. May utang na loob daw kasi ang matandang Segovia sa namayapang Alcantara. Ang nais na kabayaran ay maging kaisang pamilya nila ang apo nitong dalaga. Napailing siya. Kota na talaga ang buhay nila sa mga tulad ng mga Alcantara. Mauutak at tila linta na mahilig dumikit sa yaman na meron ng mga Segovia. I wanna meet the other Alcantara lady tonight. Ani Jared bago bumaba sa nakaparada na niyang sasakyan. Sana nandyan siya. Nakaka-turn up naman kasi yung si Geneva, kaya mas better siya talaga. Komentong muli ni Albert. Lihim na sinang-ayunan yon ni Jared. Maya-maya pa, dumating na ang pinag-uusapan nilang si Geneva. Talagang sinalubong nito si Jared sa parking space pa lang ng bahay ng mga ito. Hey Jared! Excited ka na rin ba sa kasal natin? Nagpapanggap na mainhin na tanong ni Geneva at bagya pa itong lumapit sa tabi ni Jared. To be honest, I'm not excited. Pag-amin ni Jared at bored na tumingin kay Geneva. Peke na pangiti si Geneva at sa loob niya ay ramdam niya ang pagkapahiya. Napakuyong pa ito ng kamao at bahagyang nanlamig ang kamay. Si Albert naman ay kunwari na lang na walang narinig. Alam ko naman na nasasabi mo lang yan kasi hindi pa tayo lubos na magkakilala. Naputol ang sinasabi ni Geneva na magsalita agad si Jared. Even if I know you, hindi kita pakakasalan. Knowing about your family, you only want our money and power. Wala nang bago sa ganyang kilos nyo. Pambabara ng binata. Gustong-gusto ng sumigaw at magalit ni Geneva, ngunit pilit pa rin itong pinapakalma ang sarili. Sinalina na lamang niya ng wine ang dala nitong baso. If you say so, baka naman this time. Pagbigyan mo naman ako, Jared. Drink this and I will leave you for now. Nakangiting sambit ng babae habang lihim ng itinaktak ang droga. Ngumiti naman si Albert dahil kahit na papano ay inalok din siya, habang si Jared naman ay nagdalawang isip pa. Sige na bro. Pagpilit ni Albert na inumin na lang niya ang wine. Napailing na lang na bahagya si Jared at agad na inisang lagok ang alak. Pagkatapos ay agad itong tumayo. Hihilain sana to pabalik ni Geneva, ngunit hindi sinasadya na tabig ni Albert ang bote ng wine at agad na tumapon sa dress ito. Ano ba naman? Basa na ako! Maarteng sambit ni Geneva at panay ang tingin niya kay Jared kung nasaan na ito. Nako, sorry, tutulungan na lang kita. Hindi na, kaya kong sarili ko. Sigaw ni Geneva at iniwan doon si Albert. Ngunit ang hindi niya alam ay naglakad na rin si Albert sa kung saan. Habang naglalakad naman si Jared sa mahabang pasilyo ng mansyon ng mga Alcantara, ay nakaramdam siya bigla ng init sa kanyang lalamunan. Kasunod nito ang panlalabo ng kanyang paningin. Kaagad niyang niluwagan ang suot niyang necktie. Dahil pakiramdam niya ay kinakapos siya ng hininga habang kakaibang init na ang nararamdaman niya. Kumuha na siya ng lakas at gabay sa pader para lang patuloy na makapaglakad. Hanggang sa isang doorknob ang nahawakan niya. Pilit niya itong binubuksan pero nakasara yun sa loob. Samantala, sa kwartong pilit na binubuksan ni Jared, walang kamalay-malay ang binata na himbing nang natutulog ang dalagang si Mariel. Sir, okay lang ho ba kayo? Punuan ng matandang kasambahay na si Nanay Belen kay Jared. Sinundan kita rito sa pasilyo kasi napansin ko na iika-ika ang lakad mo.
Napakunot pa noon ng matanda dahil nakasalubong niya rin ang isang lalaki kanina na tila ganito rin nawala sa sarili. Jared! Biglang sigaw ni Geneva mula sa kung saan. Natarantang matanda kaya dali-dali nitong binuksan ang pintuan ng kwarto ni Mariel saka tinulak ang binata at siniradong muli ang pintuan. Nanginginig naman na humarap ang matanda nang dumaan si Geneva. Hoy tanda! Nakita mo bang fiancé ko? Inis sa tanong ni Geneva. Ha? Utal at kinakabahang tanong na matanda. Bingi ka ba? Ang sabi ko kung nakita mo ba yung fiancé ko? Inis na ulit ni Geneva. Opo. Nakita ko po siyang pumasok po sa kwarto niyo. Sambit ni Nanay Bilin kahit ang totoo ay ibang tao ang nakita niyang pumasok doon. Napangisi at napangiti naman si Geneva. Sige, wala kang pagsasabihan na nakita mo Opo. Nanginginig na tugon ng matanda. Umalis na si Geneva at agad na nagtungo sa kwarto nito. Naiwan naman ng matanda na halos mamutla na. Nang akmang bubuksan na niyang kwarto ni Mariel, ay agad naman niya nakita si Madam Luciana. Mabilisan ng tuloy siyang umiwas at nagunwaring napadaan lang hanggang sa hindi na niya nabalikan pa ang binata at si Mariel. Samantala, sa loob naman ng kwarto ni Mariel ay wala na rin siya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari dahil bigla na lamang siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan at pakiramdam ng may pangangailangan. Ano ba itong nararamdaman ko? Nagkamali yata ako ng ininom na inumin kanina. Anang dalaga. Pilit niyang sinusubukan na buksan ang pintuan, ngunit nakasarado iyon mula sa labas. Bumalik na lamang siya sa kanyang kama at pilit pinapakalma ang sarili. Hanggang sa hindi na niya namalayan pa ang pagpasok ng isang lalaki sa kanyang kwarto at nang hawakan siya nito ay hindi siya agad nakapalag. Ayaw ng isip niya, ngunit gusto ng katawan niya. Huwag po. Mahina niyang sambit habang ramdam niya ang bawat halik sa kanyang leeg. Damn it. Rinig niyang mura ng isang lalaki. Sorry, but I need to do this. Pangako, pananagutan kita. Wala nang nagawa pa si Mariel nang sakupin ng labi ng binata ang labi niya. Kontra man ang isip niya, ngunit gustong-gusto iyon ng katawan niya sa hindi niya malamang dahilan. At habang nangyayari yon, ay kasalukuyan nakikinig sa kanilang halinghing si Madam Luciana sa labas. Sa wakas, malalantad na rin ang kalandian mong babae ka, habang ang anak ko ay naroon sa kwarto niya at kasamang fiancé niya. Nakangising sambit ng nanay ni Geneva na si Madam Luciana bago tuluyang umalis. Kinabukasan, malakas sa sigaw ang bumulahaw sa buong mansyon ng Alcantara. Kadiri! Kadiri ka! Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Thank you. Kinabukasan, malakas sa sigaw ang bumulahaw sa buong mansyon ng Alcantara. Kadiri! Kadiri ka! Sigaw ni Geneva habang binabalot ang sarili ng kumot at dali-daling nagbihis dahil hindi si Jared ang katabi niya, kundi si Albert. Bakit nandito ka, hampas lupa ka? Mommy, help me! Wala akong alam dito Sigaw naman ni Albert. Kaagad na nagtungo doon si Madam Luciana at ang mga katulong. Ano nangyari? Takang tanong ni Luciana at aarte na sana gaya ng plano nila pero natigilan ito. Nasaan si Jared? Nanlata itong bigla. I don't know! Inisasambit ni Geneva habang nagbibihis at nang matauhan ay bigla niyang naalala si Mariel. No, it can't be! Hinampas pa nito na malakas si Albert gamit ang unan bago tuluyan lumabas ng kwarto. Kaagad na kinalampag ni Geneva ang kwarto ni Mariel. Mariel, you bitch! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Geneva. Sa loob ng kwarto ay halos natataranta na si Mariel dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nakabihis siya ngayon, ngunit ayaw siyang bitawan ng lalaki at nakahiga pa rin sila sa kama. Please, pakawalan niyo na po ako, sir. Kinakabahang sambit ni Mariel. Not so fast. Nakapikit naman na sambit ni Jared.
May tao na po sa labas ng kwarto ko. Tugon niya. Hayaan mo silang pumasok at makita kung anong dapat nila makita. Bigla ay malakas na bumukas ang pintuan ng kwarto ni Mariel at agad na pumasok si Geneva at Madam Luciana. Ganoon din ang lolo ni Jared habang nasa labas lang ang mga katulong at nakikisagap lang ng chismis. Walang hiya ka? Anong ginawa mo, Mariel? Malakas sa sigaw ni Madam Luciana. Malandi ka, babae ka? Inago mong fiancé ko? Umiiyak naman ang sambit ni Geneva. Buong lakas naman at tinulak ni Mariel ang lalaki at agad siyang tumayo. Mali kayo nang iniisip. Hindi ko po alam kung paano siya nakapasok sa kwarto ko. Umiiyak na sambit niya saka napatingin kay Nanay Belen na ngayon ay inuusig ng konsensya. Walang hiya kang babae ka? Galit na sigaw ni Madam Luciana at handa na itong lumapit upang sampalin si Mariel. Ngunit mabilis na nakatayo si Jared at hinawakan ng kamay nito saka bahagyang tinulak. You don't have the right to touch her. Galit na sigaw ni Jared at lumapit ito kay Mariel at inakbayan. Halos hindi makapaniwala si Geneva sa nangyari. Don't tell me pagtatanggol mo pang malanding yan. Malinaw naman ang kagagawan niya to. Sigaw ni Geneva at agad humingi ng simpatya sa lolo ni Jared. Jared, what really happened? Mahinahong tanong na matanda. Lolo, may gusto lang akong linawin. Walang inagos si Mariel. Dahil in the first place, ay Miss Fiancé. Lakas loob na sambit ni Jared. Anong pinagsasasabi mo? Inis na tanong ni Madam Luciana. Lolo, hindi ba't ayon sa kasunduan ng inyong kontrata ng namayapang Alcantara, ay kailangang pakasalan ng nakatatandang dalaga ng Alcantara? Paglilinaw ni Jared, tumango ang matanda. Tama ka, Jared. Then, Mariel is my legit fiancé. Mas matanda siya kaysa kay Geneva. Napaawang ang labi ni Mariel at halos hindi makapaniwala sa sinabi ni Jared. Ngunit alam niya ang totoo. Hindi pwede. Dahil ampun lang siya. Hindi niya daladalang dugong Alcantara. Galit na sigaw ni Geneva. Wala sa kontrata kung kailangan bang kadugo o hindi. Basta nakalahado ay isang Alcantara. She's legally adopted by your late grandfather. Ganti ni Jared. Lingit sa lahat, bago pa magising kanina si Mariel, ay nagganap na siya ng paraan para malusutan ang eksenang yon. Sandaling katahimikan ang namayani sa lahat ng taong naroon. Halos magkatinginan si Geneva at Luciana dahil wala silang alam sa kontrata ng mga nakatatandang Alcantara at Segovia. Kaagad na humarap ang matandang Segovia. Wala nga sa usapan namin kung kadugo ba o hindi. Basta isang Alcantara at nakatatandang dalaga ay iyon ang pakakasalan ng apo ko. Paglilinaw na matandang Segovia, hindi lang dahil iyon ang totoo. Dahil ito lang din ang unang beses na may pinaglaban at nilapitan ng kanyang apo. No, hindi, Mommy. Do something, Mommy. Umiiyak na sambit ni Geneva habang nagmamakaawa sa kanyang ina. Mr. Segovia, baka po naman maaari niyong piliin na lamang ang anak ko. She's the legitimate Alcantara. Pakiusap ni Madam Luciana. Umiling ang lolo ni Jared. Hindi maaari, Luciana. Mariing sambit ang matanda. May kasunduan kami ng aking amigo at iyon ang masusunod. Parang binuhusan na malamig na tubig si Geneva. Hindi pwede! Hindi pwede to! Paulit-ulit niyan sambit habang nanginginig. Maraming salamat, Lolo. Marahang sambit ni Jared, saka humarap kay Mariel. Mariel, hindi ko intensyong masaktan ka. Hindi ko rin alam lahat na nangyari kagabi. Pero isa malinaw sa akin. May naglagay ng droga sa inumin ko. At alam kong hindi ikaw yun. Napaluha si Mariel. Sir Jared, wala po talaga akong alam. Nanginginig ang boses niya. Noong una ay inakala niyang pakana ni Mariel ang lahat. Ngunit nang makita niya sa mga mata ni Mariel na inosente ito at walang alam. I know. Sagot ni Jared, mariin ngunit mahinahon. At hindi kita pababayaan. Enough! Biglang sigaw ni Madam Luciana. Kahit ano pa sabihin niyo, mali pa rin ang nangyari. May karapatan kaming tumanggi dahil maduming babae na siya bago pa kayo ikasal. Napangisi si Jared. At ang anak mo, hindi. Galit na tumingin si Jared kay Geneva.
Bro, wala akong alam dyan. Singit ni Albert. Nagulat na lang ako, hubot. Shut up, idiot! Sigaw ni Geneva kay Albert. Napatango ang matanda. Mukhang hindi na rin naman malinis ang iyong anak, Luciana. At kung patuloy pa kayo magmamatigas ng iyong anak, ay handa akong wakasan na lahat ng koneksyon ng Segovia sa Alcantara. Ang negosyo, pondo at proteksyon. Nanlaki ang mata ni Luciana. Alam niyang iyon ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan at pinagplanuhan nila. Mami! Umiiyak na sambit ni Geneva at tila nawala ng lakas. Let's go, Geneva! Utal at halos walang magawang sambit ni Madam Luciana. Kahit labag sa loob nitong umalis sa kwartong yon, ay hindi na sila nagtagal pa at kusa na lamang umalis. Nang mawala ang dalawa at mga tauhan, ay tahimik na lumapit si Nanay Belen at sa wakas ay nagsalita. Patawad po. Lumuhod ito sa harap ni Jared. Kasalanan ko po. Ako po nakakita sa inyo kagabi. Natakot po ako na baka makita kayo ni Miss Geneva, kaya sa kwarto po ni Mariel ko kayo ipinapasok. Hindi ko po inasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Pag-amin na matanda. Nanay Belen, mahinang sambit ni Mariel habang nangingilid ang luha sa mga mata. Patawad, Mariel. Naluluhang sambit ni Nanay Belen. Kaagad naman na lumapit si Mariel at inalalayan ng matanda. Okay lang ho yun, Nay. Hindi yun naman po alam na kapwa kami wala sa sarili kagabi eh. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Sambit naman ni Jared. Kung ganon, malinaw na may nagbalak at may inosenteng nadamay. Mariing sambit ng lolo ni Jared. Lumapit si Jared kay Mariel at inabot ang coat niya. Now, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Jared. Napatingin si Mariel kay Nanay Belen at nakita niyan tumango ito. Sige na iha, sumama ka na sa kanila. Alam ko matagal mo nang gusto lumaya sa pamilyang ito, hindi ba? Sambit ni Nanay Belen. Nay, oo gusto kong umalis. Pero gusto ko kasama kita. Naluluhang sambit ni Mariel. Then, you two will come. Tatanggapin namin kayo ng buong puso at bibigyan ng pagpapahalaga. Sambit ni Mr. Segovia. Nagulat na lang siya nang biglang isuot ni Jared ang singsing sa daliri niya. Huwag po. Ayoko po. Mahinang sambit ni Mariel sabay atras. Hindi po pwede, Sir Jared. Napakunot ang noo ni Jared. Bakit ayaw mo? Diretso nitong tanong. Pasensya na po, pero ayoko. Tumanggi agad si Mariel dahil iba ang plano niya. She's planning to run away after Geneva's wedding. Magpapakalayo-layo na siya para makawala na rin sa lugar na tila kulungan para sa kanya. At lahat yon ay masisira dahil sa isang gabing pagkakamali. Kung papayag siya, para na rin siya naikulong sa buhay na hindi niya gustong kasama ang estrangherong lalaking nasa tabi niya. Anak, pumayag ka na. Sa pamamagitan nila makakalaya ka na sa bahay na to. May dangal kang pangahawakan kahit na papano. Naluluhan sambit ni Nanay Belen. At gaya ng sabi ni Mr. Segovia, magkasama naman tayong dalawa kaya hindi rin kita iiwan. Napatingin si Mariel kay Jared at Mr. Segovia. Baka sa mga mata nito na mabubuting tao ang mga ito. Napaisip siya dahil wala na nga palang kasal na magaganap. Ngayon, kailangan niya maging matalino sa kanyang desisyon. Ito na marahil ang paraan para makatakas siya. Nanay Belen, wag na po kayong sumama sa akin. Alam ko naman po na gusto niyo na pong makasama ang mga anak at apo niyo po sa probinsya. Maari na po kayong umuwi sa inyo. Nakangiting sambit ni Mariel. Maraming salamat, Mariel. Nakangiting sambit ni Nanay Belen. Pwede po bang ihatid na lang po siya bukas ng umaga? Tanong ni Mariel kay Jared at sa matanda. Oo naman, tauhan ko ng bahala sa kanya. Tugon na matanda. Tumango na lamang siya kay Jared at naintindihan agad nito ang desisyon niya. Alfred, sabi mo sa driver na ihanda ng kotse. Isasama natin si Mariel at ang Nanay Belen niya. Utos na matanda. Kaagad na kumilos si Alfred at lumabas ng mansyon. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanila at pinapanood silang umalis, si Lucian at Geneva ay nasa veranda at nakatitig sa kanila.
Mami, hindi pwedeng mangyari to. Umiiyak na sambit ni Geneva. Akin si Jared. Para sa akin lang siya. Inis na mananapakuyom ng kamoo si Luciana. Ano ba kasing ginawa mo? Paano nangyari na hindi ikaw ang kasama ni Jared? Bakit ang pinsan niya kasama mo? Paano kayo nagkapalit na lalaki? Napayuko si Geneva at inalala ang nangyari. Ewan ko. Napahinto siya at bumalik sa alaala niya ang nangyari. Ang matandang Billy na yun. Siyang may kasalanan. Sinabi niya na sa kwarto ko nagtungo si Jared. Hindi ko na nakita na si Albert pala yun. Ah! Ang matandang yun. Dapat talaga matagal na natin siyang tinapos eh. Galit na sambit ni Madam Luciana. Ano nang gagawin natin? Naluluha pa ring tanong ni Geneva. Huwag ka nang umiyak. Sa angkan pa rin naman ng Segovia ang bagsak mo. Sa ngayon, you need to use Albert. Habang unti-unti nating sisirain si Mariel. Mariin at nanggigigil na sambit ni Luciana habang nakatanaw sa papalayong kotse nila Jared. Sa kabilang dako, pagdating sa mansyon ng mga Segovia ay halos hindi makapagsalita si Mariel sa laki at ganda ng bahay. Tahimik lang siyang sumunod kay Jared habang isa-isang lumalapit ang mga kasambahay upang asikasuhin siya. Good evening po, Miss Mariel. Magalang nabati ng mga ito. Hindi sanay si Mariel sa ganoon trato. Bahagya siyang yumuko at pilit ngumiti. Magandang gabi po. Maya-maya pa ay huminto si Jared sa harap ng isang eleganteng babae na may maamong mukha at kalmadong tindig. Mama, tawag ni Jared. Si Mariel. Tila kinabahan si Mariel. Akala niya ay magiging mahigpit at masungit ang ina ni Jared. Ngunit laking gulat niya nang ngumiti ito agad at lumapit. So, ikaw pala si Mariel. Malumanay nitong sabi bago siya yakapin. Welcome sa bahay, iha. Nanlaki ang mga mata ni Mariel, ngunit hindi na niya namalayan na napayakap na rin siya pabalik. Salamat po. Mahina niyang tugon. Hindi ko po akalaing ganito kayo kabait. Napangiti ang mami ni Jared. Anak, wala kang dapat ikatakot dito. Basta kasama ka ng anak ko, pamilya ka na rin namin. Napatingin si Mariel kay Jared. Sandali sila nagkatitigan bago siya agad yumuko na parang nahiya. Sige, dalhin niyo siya sa kwarto upang makapagpahinga na. Sabi ng mami ni Jared sa mga kasambahay. Siguraduhin niyong komportable siya. Opo, mama. Dinala si Mariel sa isang maluwag at maayos sa kwarto. May sariling banyo, malambot na kama at veranda na tanaw ang hardin. Nang makalis sa mga kasambahay, naupo siya sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Ay, ganito palang pakiramdam na tinatrato bilang tao. Mahina niyang bulong sa sarili. Kinagabihan, nakahiga na sana siya nang marinig niya ang mga boses mula sa veranda ng katabing kwarto. Bahagya siyang bumangon at napatingin sa direksyon ng boses. Boses iyon ni Jared at ng mami nito. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Tanong ng mami ni Jared sa kalmadong boses. Opo, mami. Ayoko may masaktan pa. Sagot ni Jared. Alam mo bang malaking responsibilidad ang pinasok mo? Dagdag ng ina niya. She looks fragile and innocent. Tumahimik si Jared saglit bago muling nagsalita. Kaya nga po hindi ko siya pipilitin na makisama. Gusto ko maramdaman niyan dito sa bahay ay malaya siya. Napakapit si Mariel sa kumot na marinig yon. Anak, huwag mong gawin to dahil lang sa awa. Malumanay na sambit ng mami ni Jared. Hindi po awa to. Mariing sagot ni Jared. Gusto ko siyang protektahan. Protektahan o mahalin? Tanong ng mami nito. Matagal na katahimikang namayani at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mariel. Hindi ko pa po alam. Tapat na sagot ni Jared. Pero ayokong maulit ang naranasan niya. Napapikit si Mariel. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Marahil dahil sa unang pagkakataon ay may taong nakakita ng lungkot sa mga mata niya. Kung ganun, siguraduhin mong maramdaman niya na ligtas siya rito. Dahil sa dami ng pinagdaanan niya, konting pagkakamali mo lang, baka tuluyan siya lumayo. Marahan tumango si Jared. Pangako po, mami. Samantala, tahimik na bumalik sa kama si Mariel. Mahigpit niyang niyakap ang unan habang nakatitig sa kisame.
Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya rin alam kung dapat ba siya magtiwala. Pero sa unang gabi niya sa mansyon ng Segovia ay nakatulog siya ng... Makalipas ang 4 na araw, biglang nagpaalam si Nanay Belen kay Mariel. Wala naman siya nagawa kundi ang payagan ng matanda dahil kailangan ito ng pamilya nito. Nakikita kong ayos ka naman dito, Iha. Panatag ako na wala ka na sa mag-inang Alcantara. Dito ka lang sa piling ni Jared, ha? Nay Belen, bakit ganyan po kayo magsalita na parang hindi mo na ako babalikan? May himig ka ba na ani rito ni Mariel? Hinaplos ng matanda ang magandang pisngi ng inosente niyang alaga. Kada gagawin niya yun dito ay nakakaramdam siya ng awa. Kung hindi sana maagang nawala ang kumupkop kay Mariel, hindi ito maitatago ng mag-inang Luciana at Geneva. Iingatan ka ng Diyos at ni Jared kahit magkalayo man tayo. Nakikita at nararamdaman ko yon. Nay, balik po kayo. Hindi ko alam kung kaya ko mag-isa. Kaya mo, matapang ka kahit ganyan ka ka-inosente sa mundong ito, Iha. Nagyakap sila bilang pamamaalam. Wala sa araw na yon si Jared. Naging busy ito sa trabaho kaya sa kanya lang nagawang magpaalam ng matanda. Ilang araw na simula na makaalis si Nanay Belen. Ilang araw na rin na nakalipas simula nang manatili siya sa mansyon, ngunit hindi pa rin mawala ang kaba niya. Sa tuwing gigising siya sa umaga, palagi niyang tinatanong ang sarili niya. Baka sa umpisa lang to. Baka tulad lang din doon sa Alcantara. Miss Mariel, may gusto po ba kayong kainin? Tanong ng isang kasambahay. Wala po. Okay lang po ako. Mabilis niyan sagot. Ngumiti lang ang babae. Sige po, kung may kailangan kayo, nandito lang kami. Tawag lang po kayo. Sige, salamat po. Nakangiti niyan sambit. Tuwing may lalapit na kasambahay para magtanong kung may kailangan siya, napapatingin siya sa paligid na parang naghihintay na may sisigaw o mag-uutos sa kanya. Nasanay kasi siya ang utusan, sinisigawan at sinasaktan. Lumipas sa mga araw, pero hindi nagbago ang pakikitungo ng lahat sa kanya. Tuwing kakain sila, palaging hinihintay siya ng mami ni Jared. Mariel, dito ka sa tabi ko. Masayang aya nito. Huwag kang mahihiya. Kung minsan, siya pang ipinagluluto nito ng paborito niyang ulam kapag nalalaman nitong hindi siya kumakain na maayos. Alam mo, payat ka masyado. Biro ng mami ni Jared. Dito, aalagaan ka namin. Unti-unting napapalitan na ng sayang kaba ni Mariel. Habang mag-isa siya sa kwarto, napatingin siya sa salamin. Iba ng itsura niya. Mas maliwanag ng mukha niya. Mas magaan ang pakiramdam. Baka totoo ngang nasa maling tahanan lang ako noon. Mahina niyang bulong. Dahil ngayon, habang kasama kong pamilyang Segovia, mahal nila ako bilang isang tunay na pamilya. Isang gabi, naabutan ni Mariel si Jared sa veranda. Tahimik itong nakaupo, hawak ang baso ng tubig at tila may malalim na iniisip. Ngayon niya balak sabihin kay Jared ang gusto niyang mangyari. Huminga muna siya ng malalim bago naglakas loob na lumapit. Jared, mahinang tawag niya. Lumingon si Jared. May kailangan ka? Umupo si Mariel sa tapat niya. Halata ang kaba sa kilos niya habang pinaglalaruan niya ang daliri niya. May gusto po sana akong pag-usapan natin. Seryoso niyang sabi. Tumango si Jared. Sige, nakikinig ako. Sandali na tumahimik si Mariel para naghahanap ng tamang salita. Pumapayag na akong magpakasal. Pero 1 taon lang. Napakunutan noon ni Jared. 1 taon? Oo, mabilis niyang sagot. Pagkatapos noon, maghihiwalay na tayo. Tumingin si Jared sa kanya ng diretsyo. Bakit? Bahagyang umiwas ang tingin si Mariel. Hindi niya kayang sabihin ng totoo na gusto niyang lumaya, na ayaw niya masaktan kapag natapos na ang lahat. May mga bagay lang po akong kailangang ayusin sa sarili ko. Sambit niya. Ayokong habang buhay tayo nakatali sa isang kasunduan. Natahimik si Jared, pero sa loob-loob niya, may isang tanong na pumasok sa isip niya. May minamahal na ba si Mariel? May hinihintay ka bang iba o may mahal ng iba? Halos hindi napigilang tanong ni Jared. Nanlaki ang mata ni Mariel. Wala po.
Ngunit dahil sa pag-iwas ang tingin niya, iba nabasa ni Jared sa mga mata niya. Okay, Malamig nitong sagot. kung yan ang gusto mo, hindi ko nasasalungatin. Napatingin si Mariel sa kanya. Pumapayag po kayo? Tumango si Jared. Arranged marriage lang naman to. Walang special sa pagitan natin. Labag sa loob, nasambit ni Jared. Masakit marinig yun at parang kinurot ang puso niya, pero tinanggap ni Mariel dahil iyon naman ang totoo. Salamat po. Gusto ko rin sana mag-request kung maaari. Ano yun? Nais ko makatapos ang pag-aaral. Bagay na hindi na ibigay sa akin ng Alcantara buhat nang mamatay ang don na kumukup sa akin. Walang problema, Mariela. Magaan na tugon ni Jared. Basta, hatid sundo ka ng driver para na rin sa kaligtasan mo. Ewan niya, pero may pakiramdam siya na napakaraming bagay ang hindi pinakita ng mag-inang Alcantara kay Mariel. Sa dulo ng puso niya, gusto niya rin. At simula noon ay hindi na sila nag-usap pa. Lumipas sa... Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Thank you. Lumipas sa mga linggo, unti-unting napansin ni Jared ang mga maliliit na bagay kay Mariel. Hindi ito mahilig sa mamahaling gamit. Mas gusto nitong magbasa o mag-drawing sa hardin. Palagi ito nagpapasalamat sa mga kasambahay at halos kasundo nito lahat ang tauhan nila. At hindi na rin niya matiis na hindi ito kausapin. Halos palagi na niya itong napapanaginipan. Kaya nung isang umaga, nakita niya itong tumutulong magtanim ng bulaklak ay agad siyang lumapit. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Sambit ni Jared. Nagulat ngunit agad nang umiti si Mariel. Okay lang, gusto ko to, nakaka-relax. At doon niya napagtanto na iba talaga ito sa mga babaeng nakilala niya noon. Malayong malayo sa mga mayayamang babaeng sanay sa yaman at nightlife sa bar. Halika, magtanim ka rin. Nakangiting aya ni Mariel sa kanya. Wala nang nagawa pa si Jared kundi ang tumulong kumuha ng lupa at magpunla. Nagkatinginan ng mga tauhan nilang naroon at sinimulan silang asarin na dalawa. Halos kitang-kita niya kung paano namula ang pisngi ni Mariel. Ngayon lang na-realize si Jared na mas gumagaan ang pakiramdam niya kapag kasama si Mariel. Ngunit hindi rin mawala sa isip ni Jared ang tanong na kung paano kapag matapos ang isang taon ay ayaw na niyang pakawalan si Mariel. Ano ang gagawin niya? Isang umaga, sabay-sabay na kumakain sa dining area ang pamilya Segovia. Tahimik lang si Mariel habang dahan-dahang kumakain. Ngunit bigla siya napahinto at napahawak sa bibig dahil nakaramdam siya ng pagduduwala. Mariel, bakit? Nag-aalalang tawag ng mami ni Jared. Hindi na siya nakasagot. Bigla siya napatayo at mabilis na tumakbo palabas ng dining area. Mariel! Gulat at sigaw ng mami ni Jared. Mabilis na sinundan ni Jared si Mariel hanggang sa kusina. Pagdating doon, nakita niya ito nakayuko sa lababo. Halos manginig habang sumusuka. Hey! Mahinang tawag ni Jared habang hinahawakan ang likod niya. What happened? May nakain ka bang bawal sa'yo? Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Mariel, pero halata pa rin ang panghihina niya. Halos namumutla ang mukha niya at may luha sa gilid ng mata. Okay ka lang ba? Tanong ni Jared at bakas ang pag-alala sa boses niya. Umiling si Mariel. Hindi ko rin alam. Bigla na lang ako nahilo. Inabot ni Jared ang baso ng tubig at inalalayan siyang uminom. Nanginginig ang kamay ni Mariel habang tinatanggap yun. Sa hindi kalayuan, naroon ang mami ni Jared. Hindi ito mapakali nang lumapit ito sa kanila. Mariel, ganyan bang pakiramdam mo nito mga nakarang araw? Marahan itong tanong. Hindi agad nakasagot si Mariel. Yumuko lang siya at mahigpit na napakapit sa gilid ng lababo. May pagkakataon bang? Sandaling huminto ang mami ni Jared bago diretsahan nagtanong. Are you pregnant? Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Parang biglang huminto ang mundo niya at nabingi siya sa tanong ng ginang. Hindi po. Mahina niyang sambit pero halatang hindi siya sigurado. Napatingin si Jared sa kanya. Kailan ang huli mong regla? Seryoso niyang tanong kahit halatang kaba sa mga mata niya. Natigilan si Mariel. Bigla niyang naalala na ilang linggo na nga pala at hindi pa siya dinatnan ng buwan ng dalaw.
Hindi niya namalaya na nangingilid na ang luha sa mata niya. Jared, nanginginig niyang tawag. Hindi ko alam. Natahimik at nagkatinginan sila. Halos walang gustong magsalita kaya si Jared nang kumilos. Huminga ng malalim si Jared at hinawakan ng kamay niya. Okay, let's calm down. Tumingin siya sa mami niya. Mommy, ipahanda niyo na po ang sasakyan. Tumango ang mami ni Jared at halatang nag-aalala pero kalmado. Sige, maupo ka muna, Mariela. Habang inaakay siya ni Jared paupo, hindi maiwasang manginig ang dibdib ni Mariel at isa lang tumatakbo sa isip niya. Hindi pwedeng mabuntis siya. 1 taon lang ang usapan nila at ayaw niyang sirain yon. Ayaw niyang mapilitan si Jared na akuin ang responsibilidad na pareho nilang hindi inaasahan. Nakarating sila sa isang private clinic OB-GYN. Nakaupo si Mariel sa gilid ng kama at hawak ang sariling mga kamay. Halata ang kaba sa mukha niya, habang katabi niya si Jared na tahimik pero seryosong nakatingin sa doktor. Ilang minuto pa lumipas bago muling humarap ang doktor sa kanila, hawak ang resulta. Okay, may resulta na tayo. Sambit ang doktor sa mahinahon na tono. Napakapit naman si Mariel sa damit niya. Halos hindi siya makatingin at pilit na pinapanalangin na sana ay hindi. Habang si Jared naman ay nanlalamig ang kamay at tila hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Congratulations! Dugtong ng doktor. You're pregnant, Mrs. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ha? Mahina at halos pabulong na sambit ni Mariel. Nanlaki ang mga mata niya at dahan-dahang napaupo. Buntis po ako? Tumango ang doktor. Yes, nasa first trimester ka na at malinaw na ang resulta. Hindi na napigilan ni Mariel ang pagpatak ng luha. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa gilid niya, tuluyang nanigas si Jared. Paulit-ulit niyang naririnig ang salitang pregnant at halos hindi siya agad nakapagsalita. May kailangan po ba akong iwasan? Nanginginig na tanong ni Mariel habang pilit pinapakalma ang sarili. Oo, sagot ng doktor. Kailangan mo ng pahinga, tamang oras ng kain at iwas sa stress. Importante rin na may sumusuporta sa'yo. Napatingin ng doktor kay Jared. Daddy? Maingat itong tanong. Napakurap si Jared. Opo. Sagot niya na para bang hindi sigurado pero diretsyo. Ako po ang tatay. Kailangan po ni Mami at Baby ng masustansyang pagkain at iwas sa stress, ha? Paalala ng doktor. Opo, Dok. Masusunod po, Dok. Sunod-sunod na sambit ni Jared. Pagkalabas sila ng klinika, ay tahimik lamang silang dalawa, hanggang sa hindi kinahin ni Mariel at huminto siya sa paglakad. Jared, basag ang boses niya. Pasensya na, hindi to kasama sa usapan natin. Humarap si Jared sa kanya. Kita sa mukha niya ang gulat, pero wala ni katiting na galit. Huwag ka mag-sorry. Sambit niya. Hindi mo ginusto to. Napayuko si Mariel. Paano na yung 1 taon nating kasunduan? Hindi agad sumagot si Jared. Tumingin lang ito sa malayo, saka muling bumaling sa kanya. Pag-usapan natin yan. Mahinahon yan sabi. Pero ngayon, ang importante, okay ka at ang baby. Napatingin si Mariel sa tiyan niya na hindi pa halata, pero ramdam niya na may buhay sa loob niya. Hindi pa ako handa. Mahina niyang sambit. Hindi rin ako handa. Tapat na sagot ni Jared. Pero nandito na to. May baby na tayong kailangang ingatan at mahalin. Pagbalik nila sa mansyon ng Segovia, ay agad silang sinalubong ng mami ni Jared. Kita sa mukha nito ang kaba habang tinitignan silang dalawa. Kumusta? Ano sabi ng doktor? Tanong nito agad nang makita sila. Nagkatinginan muna si Jared at Mariel. Halata ang kaba ni Mariel habang dahan-dahang huminga si Jared. Mama, may nahon niyang sambit. Buntis po si Mariela. Saglit na natigilan ng mami ni Jared. Parang hindi agad pumasok sa isip nito narinig. Ngunit makalipas lang ang ilang segundo, biglang lumiwanag ang mukha nito. Buntis?
Gulat ngunit masaya sigaw nito. Talaga? Totoo ba? Hindi na nito napigilan ng sarili at agad na niyakap si Mariel. Salamat sa Diyos! Nanginginig ang boses ito sa tuwa. Iha, hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Pasensya po. Mahina at nahihiyang sambit ni Mariel. Pasensya na po kung biglaan. Bumitiw ang mami ni Jared at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Walang dapat ipag-sorry. Regalo ng Diyos yan. Agad namang ipinatawag ang lolo ni Jared. Nang marinig nito ang balita, napatawa ito ng malakas. Unang beses na nakita ng lahat na ganon siya kasaya. Sa wakas! Masiglang sabi ng matanda. May apo na naman ako! Lumapit ito kay Mariel at marahan tinapik ang balikat niya. Huwag kang mag-alala, Iha. Buong-buo ang suporta namin sa'yo. Napaluha si Mariel. Hindi siya sanay sa ganong klase ng pagtanggap. Jared, wala ka nang dapat ipagpaliban pa. Sambit na matanda. Tumango ang mami ni Jared. Tama, kailangan na nating ihanda ang kasal at kailangan ibukas sa bukas din. Nanlaki ang mata ni Mariel. Ha? Bukas agad? Oo naman, Iha. Para legitimate child ang kalalabasan ng anak niyo. Excited na sambit ng ginang, saka nagpaalam umalis at mukhang may tinawagan. Habang pinag-uusapan na ng dalawa ang mga detalye ng kasal, tahimik na hinawakan ni Jared ang kamay ni Mariel. Hindi kita iiwan. Mahina nitong sambit. Pangako ko yan, Mariel. Ilang linggo na kalipas, bago sila formal at nagkaroon ng eksaktong petsa sa City Hall. Nakatayo ngayon si Mariel sa harap ng salamin. Suot ang simple pero eleganteng puting dress. Walang make-up na makapal, walang alahas na mamahalin. Pero kitang-kita sa mukha niya ang halo-halong emosyon, kaba, takot at kaunting pag-asa. Okay ka lang, Iha? Mahinang tanong ng mami ni Jared habang inaayos ang buhok niya. Tumango si Mariel. Opo, medyo kinakabahan lang po. Ngumiti ang mami ni Jared at hinawakan ng kamay niya. Normal yan, pero tandaan mo hindi ka nag-iisa. Sa kabilang side ng hall, tahimik naman naghihintay si Jared. Simple lang din ang suot niya, clean suit at lakas ng loob. Lumapit ang lolo ni Jared at tinapik ang balikat ng apo. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Jared. Opo, lolo. Hindi perpekto ang simula nyo, pero minsan doon nagsisimula ang totoong pamilya. Sambit na matanda. Grabe bro, you're the best. Sambit naman ni Albert. Hoy, ikaw loko ka. Hinahanap ka ni Geneva sa akin. Sabay pingot ng lolo nila sa tenga nito. Pinipilit nilang pakasalan ko siya. Ayoko na sa babaeng yun, salbahe. Reklamo ni Albert na ikinailing ni Jared. Nang tawagin ang pangalan nila ay sabay silang humarap sa civil officer at umupo ang lahat na naroon. Do you, Jared Segovia, take Mariel Alcantara as your lawful wife? Tanong ng opisyal. Saglit na tumingin si Jared kay Mariel. Hindi ito ang planong buhay na inisip niya noon, pero ito ang pinili niya ngayon. Yes. Buo at malinaw niyang sagot. Do you, Mariel Alcantara, take Jared Segovia as your lawful husband? Napakapit si Mariel sa hawak niyang bouquet. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang sakit, ang takot, ang pag-iisa. Pero naroon din ang init ng pamilyang tumanggap sa kanya. Opo. Mahina ngunit buo niyang sagot. Ngumiti ang civil officer. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. May bahagyang palakpak sa loob ng hall. Dahan-dahang sinuot ni Jared ang singsing sa daliri ni Mariel. Nanginginig pa ang kamay niya, hindi dahil sa duda, kundi dahil sa bigat ng pangako. Hindi ko alam kung paano maging perpektong asawa. Bulong ni Jared, para silang ang makarinig. Pero susubukan ko. Napatingin si Mariel kay Jared. May luha sa mata niya, pero may ngiti sa labi. Sapat na lahat ng ginagawa mo para sa akin, sagot niya. Pagkatapos ng seremonya, agad na niyakap ng mami ni Jared si Mariel. Welcome to the family, Mrs. Segovia.
Nanlaki ang mata ni Mariel sa tawag, pero sa halip na matakot ay napangiti siya. Talagang isa na siyang ganap na Segovia. Parte na talaga siya ng pamilyang tumanggap sa kanya ng buong puso. Lumipas sa mga buwan at unti-unting nagbago ang araw-araw ni Mariel. Naging natural na sa kanya ang makaramdam ng morning sickness. At sa bawat pagbabago niya, laging naroon si Jared. Mas maaga na itong umuuwi, hindi na madalas lumalabas. Mas gusto niyan dumiretso sa kwarto para makita si Mariel, lalo na kapag hawak nito ang tiyan niya habang nakaupo sa kama o sofa. "Kumusta kayo?" Palagi niyang tanong, sabay dampi ng kamay sa tiyan. Ngumiti si Mariel. "Ayos naman, malikot si baby sa loob ko." At sa simpleng sagot na yon, parang sapat na kay Jared ang buong araw. Magkasama na rin sila sa isang kwarto dahil para maramdaman ni baby ang presensya nila. Isang gabi, halos pa madaling araw na ay biglang nagising si Jared dahil marahan tinatawag siya ni Mariel. "Jared," mahina nitong sabi. Agad siyang bumangon. "Ano yun? Masama bang pakiramdam mo?" Umiling si Mariel na medyo nahihiya. "May gusto akong kainin." Napangiti si Jared. "Anong gusto mo?" "Sopas." Mabilis niyang sagot. "Gusto ko rin na ikaw yung magluluto." Natigilan si Jared. "Ako?" Tumango si Mariel. "Gusto ko ang luto mo." Napabuntong hininga si Jared pero tumayo pa rin. Sige, sandali lang. Hintayin mo ako rito at pagluluto kita." Sa kusina, nakatayo si Jared sa harap ng kalan. Hawak ang cellphone, nanonood ng tutorial. Ilang beses muntik masunog ang bawang. Ilang beses nalito sa sukat ng tubig pero hindi siya sumuko. Hanggang sa matapos niyang lutuin ang sopas. Pagbalik niya sa kwarto, may hawak siyang mangkok ng sopas. Umuusok pa yon baka sa bagong luto. "Hindi ko alam kung masarap pero ginawa kong best ko." Sampit ni Jared. Ngumiti naman si Mariel. "Salamat, Daddy." Napangiti si Jared sa tawag nito sa kanya, kaya naman worth it ang puyat at pagod niya. Ngunit imbes na kainin, itinulak niya ang mangkok pabalik kay Jared. "Sige, kain ka na." Sambit ni Mariel habang nakapapi eyes pa. Nagulat si Jared. "Ha? Kainin mo. Gusto kong makitang kumakain ka niyan." Seryoso niyan sabi. Napatawa si Jared. Dahil sa huli ay siya pala ang kakain. "Okay, Mami." Sambit nito na ikinangiti ni Mariel. "Tapos, i-partner mo tong mani." Natigilan si Jared. Mani?" Inabot ni Mariel ang garapon ng mani at hinalo agad sa sopas. Hindi ba pwedeng mani mo na lang?" Mabilis na hinampas ni Mariel ang braso niya. "Tumigil ka, bawal magagalit si baby." Natawa si Jared. "Joke lang." Umupo siya at nagsimulang kumain. Ang hindi alam ni Mariel ay allergic si Jared sa mani, pero tiniis niya. Kahit unti-unti niyang nararamdaman ang kati sa lalamunan at init sa balat, tinuloy pa rin niya ang pagkain. Basta makita lang si Mariel na nakangiti. Kinabukasan, nagising si Mariel at laking gulat niya nang makita si Jared na puno ng pantal ang braso at leeg at inaapoy ng lagnat. "Jared?" Natataranta niyang tawag. "Ano nangyari sa'yo?" Umupo si Jared at pilit ngumiti. "Okay lang ako." "Hindi ka okay." Nanginginig ang boses ni Mariel. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dami mong pantal." Natahimik sandali si Jared bago umamin. "Allergic ako sa peanut." Nanlaki ang mata ni Mariel. Ano? Bakit mo kinain kagabi?" Biglang pumatak ang luha niya. "Kung alam ko lang, hindi sana kita pinilit." Kaagad siya nilapitan ni Jared kahit nanghihina at hinawakan ang mukha niya. "Hey," mahinahon niyan sabi. "Okay lang, ginusto ko yon." "Pero nasaktan ka." Umiiyak na sambit ni Mariela. "Hindi ako nagsisisi." Sagot ni Jared. "Masaya ka kagabi, di ba?" Tumango si Mariel, umiiyak pa rin. "Isa lang yun sa mga kaya kong gawin para sa inyo ni baby." Sambit ni Jared. "Basta makita kitang masaya, okay na ako. Saka huwag ka nang umiyak. Uminom naman ako ng gamot." Mahigpit siya niyakap ni Mariel, ngunit maingat dahil sa tiyan niya na halata ng umbok. Sa kabilang banda, sa isang mamahaling cafe,
Magkasama nakaupo sina Luciana at Geneva. Halatang inis si Geneva habang paulit-ulit na ini-scroll ang cellphone niya. "Mami!" Biglang sigaw ni Geneva. "Tignan mo to!" Inagaw ni Luciana ang cellphone. Naroon ang isang litrato. Si Jared, hawak ang baywang ni Mariel at halatang buntis na ito. Nalaki ang mata ni Luciana. "Hindi! Imposible! Buntis siya!" Gigil na sambit ni Geneva. "Buntis si Mariel!" Napakuyom ang kamao ni Luciana. "Kaya pala minadali ang kasal." Tumayo si Geneva at nanginginig sa galit. "Dapat ako yun! Ano ko dapat ang dala niya, Mami? Hindi niya babaeng yan!" "Kumalma ka lang." Malamig na sabi ni Luciana, pero halata rin ang galit. "Hindi pa tapos to. Anong gagawin natin?" Tanong ni Geneva, halos pabulong pero puno ng puot. "Hayaan na lang natin siya maging Mrs. Segovia. Hayaan na lang natin siya magkaanak." Ngumisis si Luciana. "Hindi." Lumapit siya kay Geneva at hiniwakan ng balikat ito. Ang buntes, mahina. At kapag mahina, madaling masira. Napangiti si Geneva. "So, gaganti tayo?" Tumango si Luciana. "Hindi tayo basta gaganti." Sandaling tumigil bago nagpatuloy. "Sisirain natin ang mundo niya." Hindi kaya ng ego ni Luciana na makitang ganoon na lang kapayapa si Mariel. Hindi niya kayang makita na hindi nahihirapan ang babae dahil mulat sa pool na dumating ito noon sa buhay nila. Puro ito na lang ang inintindi ng kanyang ama. Sira na ang mundo niya bago siya kinupkup noon ni Papa. Ano ba kung sirain ko ulit? Yun naman talaga ang dapat. Grabe talaga ang galit mo sa kanya, Mami, ha? Yung pagmamahal ng Papa sa kanya noon. Sa akin dapat napunta yun. Gigil na sabi ni Luciana. "Paano ka nga mamahalin? Layas ka." "Shut up, Geneva!" Tumahimik ngunit nakangiti si Geneva. Inaasar ang kanyang ina. Matigas naman kasi talaga ang ulo ni Luciana. Nabuntis nga ito kay Geneva nang hindi alam kung sinong ama. Iilan lang ang tanda ni Geneva kay Mariel at ang naisip niya ng kanyang ama bilang panakipbutas sa kagagahan niya ay ampunin niyang legal si Mariel. Pinalabas sa lahat na parehong legal na ampun niya lang sina Mariel at Geneva. Makalipas ang ilang araw, sa mansyon ng mga Segovia, kasalukuyang mag-isa naman si Mariel sa garden. Hapon noon, presko ang hangin at tahimik ang paligid. Nakaupo siya sa swing chair habang dahan-dahang hinihimas ang tiyan niya. "Anak, konting panahon na lang makikita ka na namin." Bulong niya habang may ngiti sa labi. Hindi niya alam na sa labas ng bakuran may dalawang matang nagmamasid. Nandoon siya. Mahina ngunit madiing sambit ni Geneva habang nakasilip sa gate. "Tama ang timing," sagot ni Luciana. Mag-isa siya ngayon. Ilan sandali pa, may isang kasambahay ang lumapit kay Mariel. "Ma'am Mariel, may delivery raw po sa likod, kayo raw po ang pipirma." Sambit nito. Nag-alinlangan si Mariel. "Ako? Opo, sabi po kasi urgent." Tumayo si Mariel kahit may kaba sa dibdib. Sumunod siya at hindi alam na iyon ay bitag. Pagdating nila sa likod ng mansyon, biglang tumigil ang kasambahay. "Dito po, ma'am." Bago pa siya makapagtanong, biglang may malakas na tumulak sa kanya mula sa likod. "Ah!" Napatumba si Mariel sa damuhan at napahawak siya agad sa kanyang tiyan. "Geneva!" Nanginginig niyang sambit na makita ang babaeng nasa harap niya. Lumapit si Geneva ng may malamig na ngiti. "Bagay pala sa'yo magbuntis, pero sayang lang dahil hindi mo na siya makikita pa." Sumunod si Luciana. "Kung hindi ka lang buntis, wala sana tayong problema." "Bakit?" Umiiyak na tanong ni Mariel. "Wala akong ginawa sa inyo. Wala akong kasalanan." "Kasalanan mo lahat!" Sigaw ni Geneva. "Inagaw mong buhay na dapat sa akin at kay Mami!" Lumuhod siya sa harap ni Mariel at hinila ang buhok nito. "Isang tulak at tadyak patiyak na mawawala na sa'yo lahat." Napahikbi si Mariel. "Maawa kayo. May bata ako dinadala. Maawa kayo sa baby ko." Saglit na nag-alinlangan si Luciana. Ngunit agad ding tumigas sa mukha. "Geneva," utos niya.
Tapusin mo na. Itinaas si Geneva ang kamay at handang itulak muli si Mariel ngunit napatigil ito sa malakas na sigaw. Hoy! Tumigil kayo! Lumingon silang tatlo at nakita nila si Jared. Mabilis na tumakbo si Jared papalapit. Puno ng galit at takot ang mukha. Tinulak niya palayo si Geneva at agad na niyakap si Mariel. Okay ka lang? Nanginginig niyang tanong. Jared! Humahagulgol si Mariel. Masakit ang tiyan ko. Ang baby natin. Please iligtas mo siya. Nanlaki ang mata ni Jared na makitang pumumula ng braso at sugat ni Mariel. Lumingon siya kina Luciana at Geneva. Ang titig niya ay malamig at puno ng galit. Kapag may mangyari sa asawa at sa anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan yung araw na ipinanganak kayo. Pagbabanta ni Jared sa mag-ina na ngayon ay walang imik at bakas ang takot sa mukha. Mabilis na dinala si Mariel sa ospital. Hindi siya iniwan ni Jared kahit sandali at hawak niya ang kamay nito habang tulak-tulak ang stretcher papasok sa ER. Please, Doc, save my wife and my baby. Puno ang kaba ng boses si Jared. Agad siyang inasikaso ng mga doktor at nurse. Ipinahiga si Mariel sa kama habang ikinakabit ang mga gamit para i-check ang baby. Relax ka lang, ma'am. Mahinahong sabi ng doktor. Titignan lang natin ang baby. Hawak ni Mariel ang kamay ni Jared habang nanginginig pa rin. Jared, natatakot ako. Yumuko si Jared at hinalikan ang noon niya. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Ilang minuto ang lumipas na parang oras para kay Jared. Maya-maya, ngumiti ang doktor habang nakatingin sa monitor. Okay ang baby. Sambit nito. Malakas ang tibok ng puso. Wala ring problema sa kondisyon ni Mami. Napaupo si Jared sa upuan at napahawak sa ulo sa sobrang ginhawa. Thank God. Halos maluhan sambit ni Jared. Habang si Mariel ay tuluyan na paluha. Okay lang siya. Tumango ang doktor. Oo, kailangan mo lang magpahinga. Bawal mo nang ma-stress. Pagkatapos ng check-up, inalagay si Mariel sa private room. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng monitor. Umupo si Jared sa tabi ng kama at dahan-dahang hinawakan ng tiyan ni Mariel. Sorry. Mahina niyang sambit. Kasalanan ko. Dapat hindi kita pinabayaan. Umiling si Mariel. Hindi mo kasalanan. Pinisil ni Jared ang kamay niya. Simula ngayon, hindi ka nalalabas mag-isa. Lagi na ako nandyan sa tabi mo. Ngumiti si Mariel habang may luha pa rin sa mata. OA ka naman. Napangiti si Jared. Mas okay ng OA kaysa mawala kayo. Pumasok naman ang mami ni Jared at ang lolo nito. Halata ang pag-alala sa mukha nila. Kumusta? Tanong ng mami niya. Okay na po, sagot ni Mariel. Lumapit ang lolo at marahing naplos ang ulo ni Mariel. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Huwag kang mag-alala, apo ko. May pamilya ka na ngayon na poprotekta sa'yo. Ilalaban natin ang tama at hustisya para sa inyo ng apo ko. Hindi pa man lubusang nakakabawi si Mariel sa ospital. Kumilos na si Jared. May CCTV footage ang likod ng mansyon. May statement ang kasambahay na kinuntsaba ni Luciana at Geneva. May medical report si Mariel. At higit sa lahat ay may testigo. Sa loob ng conference room ng Segovia Group, malamig ang mukha ni Jared habang kausap ang abogado. Kumpletong ebidensya at attempted harm to a pregnant woman. Mabigat ang kaso nito. Sambit ang abogado. Good. Malamig na sagot ni Jared. Ituloy natin ang kaso. Kinabukasan, sa isang malaking bahay, ay masaya sanang almusal ni Luciana at Geneva. Nang biglang may kumatok na malakas at sunod-sunod, kaagad na kinabahan si Luciana at Geneva. Babalaan na sana nila ang katulong pero huli na. Pagbukas ng pinto, bumungad agad ang mga pulis at mga reporter. Luciana Alcantara! Geneva Alcantara! Tumayo si Geneva at nanlaki ang mata. Ano to? Inaaresto kayo dahil sa kasong pananakit at pananangka sa buhay ng isang buntis. Hindi! Sigaw ni Geneva. Sinungaling yan! Wala kaming ginawa! Natahimik si Luciana pero nanginginig ang kamay niya. May warrant of arrest kami at may ebidensya. Mariing sambit ng pulis. Habang ikinakabit ang posa sa kamay nila ay nagsisisigaw si Geneva. Hindi pa tapos to! Sigaw niya.
Mariel, isusumpa kita! Patuloy na sigaw nito hanggang sa maipasok sa patrol. Sa labas ng hospital room, tahimik na pinapanood ni Mariel ang balita sa TV. Kita sa screen sina Lucian at Geneva na sinakay sa police car. Napaluha siya, hindi dahil sa awa, kundi sa bigat ng lahat ang pinagdaanan niya. Nilapitan siya ni Jared at niyakap mula sa likod. Tapos na, may hinahon itong sambit. Wala na silang magagawa sa'yo. Makukulong ba sila? Tanong ni Mariel. Tumango si Jared. Oo, at sisiguraduhin kong hindi na sila lalapit sa'yo o sa anak natin kahit na kailan. Hinawakan ni Mariel ang tiyan niya. Para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Sagot ni Jared. Sa loob ng kulungan, magkatabing nakaupo sina Luciana at Geneva. Dapat pinatay ko na siya. Pabulong nitong sabi habang umiiyak. Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Thank you. Sandaling natahimik si Mariel dahil sa pagkakakulong ng mag-inang Luciana at Geneva. Pero hindi niya inakala na may panibagong unos na darating. Isang araw ay biglang naging maingay ang Segovia Mansion nang dumating si Zaira na halatang elegante ang suot at halatang sanay sa atensyon. Hala, si Ma'am Zaira ba yun? Tanong ng isang katulong. OMG, mas gumanda siya. Sabay tili ng isa. Sikat na siya, di ba? Siya yung ex-fiancé ni Sir Jared. Ilan lang yan sa mga narinig ni Mariel habang nakatingin siya sa babaeng naglalakad papasok ng mansyon. Pero mas tumatak sa isip niya ang ex-fiancé ito ni Jared. Nang magkatapat sila ay tinignan siya ni Zaira mula ulo hanggang paa sa kabahagyang ngumisi. So, ikaw palang napangasawa ni Jared. Malamig nitong sambit. Akala ko kung sino. Nanahimik si Mariel. May kailangan po ba kayo? Tumawa si Zaira. Relax. Hindi ako nandito para makipag-agawan. Alam ko namang ako ang una. Sabay tingin ito sa tiyan na may umbok na. Ang galing mo rin no? Nagpabuntis ka pa para hindi talaga makawala si Jared sa'yo? Malandi ka? Bago pa makasagot si Mariel, biglang umatras si Zaira at sadyang bumagsak sa sahig. Ah! Sigaw nito. Sakto namang pumasok si Jared at iyon ang naabutan niya na sitwasyon. Zaira! Agad siyang lumapit. Ano nangyari? Umiiyak si Zaira habang hawak ang braso. Tinulak niya ako. Nagalit siya dahil sa sinabi kong ex-fiancé kita. Nagpapakilala lang naman ako pero minamasama niya yon. Nanlaki ang mata ni Mariel. Hindi ko siya tinulak. Sinungaling siya. Ngunit hindi tumingin si Jared sa kanya. Nakatitig lang siya kay Zaira na puno ng pag-aalala. Mariel, baka sa boses si Jared ang pagkadismaya. Buntis ka, bakit ka mananakit? Parang may bumagsak sa dibdib ni Mariel. Hindi ko nga ginawa yun! Nanginginig niyang sagot. Jared, maniwala ka! Ngunit umiwas ang tingin si Jared at doon niya naintindihan ng lahat. Lahat ng pinagsamahan nila ay tila na basura ng mga oras na yon. Naisip niyang peke lang lahat ang ipinakita ni Jared. Peke lang ang nararamdaman nito at higit sa lahat, anak lang nila ang inaalala nito. Nang gabing yon ay tahimik na nag-impake si Mariel at sa lamesa ay iniwan niya ang pirmadong annulment papers at ang marriage contract nila. Hindi pa tapos ang 1 taon pero hindi na niya kayang maghintay dahil mas masakit ang manatili kung alam mong wala ka na palang lugar. Bago siya tuluyan lumabas ng mansyon ay hinawakan niya ang kanyang tiyan. Sorry anak, mas pipiliin kitang ilayo kaysa masaktan pa. Bulong niya. Kinabukasan, nang malaman ng mami ni Jared ang nangyari, ay agad niyang hinanap si Mariel upang kamustahin. Nasaan si Mariel? Sigaw nito. Ngunit isang papel ang inabot ng kasambahay. Nang mabasa nito ang sulat ay bigla siya napahawak sa dibdib. Hindi, si Mariel umalis. Buntis siya, delikado, ang apo ko. At unti-unting nawala ng malay. Nagkagulo ang mansyon. At nang dumating si Jared ay nakita niyang buhat-buhat ng mami niya ng gwardiya. Inabot sa kanya ng kasambahay ang papel na iniwan ni Mariel. Halos manlumo siya na makita ang annulment papers at marriage contract nila.
Matagal na yun nakahanda dahil sa 1 taon na usapan nila ni Mariel. Hindi niya inakala na nakita yun ng asawa. Hindi siya umuwi kagabi dahil nag-overtime siya sa kumpanya. Sa sobrang busy, hindi na niya naalala si Mariel. Hanapin niyo siya, kahit baliktarin niyo ang buong syudad. Sigaw ni Jared, saka sumunod sa kotseng lulan ng mami niya. Nagkalat ang mga tauhan niya sa airport, terminal, hospital, kahit saan, pero walang Mariel na nakita. Ang hindi alam ng lahat ay hawak ni Zaira si Mariel. Nang maidilat ni Mariel ang mga mata niya, ang una niyang naramdaman ay sakit sa ulo at paninikip ng dibdib. Nakagapos sa mga kamay niya at ang paligid ay amoy alikabok at kalawang. "Nasaan ako?" Pabulong niyang sabi. Mula sa dilim ay may naglalakad palapit sa kanya. "Sa lugar na walang makakahanap sa'yo." Nanlaki ang mga mata ni Mariel nang mabosesan at makita nagsalita. Zaira." Ngumiti si Zaira pero walang awa sa mukha. "Akala mo nakatakas ka na? Hindi pa." "Bakit mo to ginagawa?" Umiiyak na tanong ni Mariel. "May anak akong dinadala. Maawa ka." Sandaling tumigil si Zaira pero tumigas muli ang mukha niya. Dapat hindi ka nag-exist, lalo na yung batang salot na yan. Dahil sa inyo, hindi na ako babalikan ni Jared. Mas pinili ka niya. Kayo ng baby mo! Lumuhod si Mariel kahit nakagapos. "Please, palayain mo na ako. Lalayo ako, hindi na ako babalik." Tumawa si Zaira. "Hindi sapat yon." Sambit nito bago muling tumalikod at sinarado ang pinto. Naiwang umiiyak at sumisigaw si Mariel sa madilim na kwarto. Kinabukasan, nagkagulo sa SOCMED at News TV. Kumalat sa internet ang kontrata ng kasal ni Jared at Mariel. Isang bilyonaryo nagkaroon ng isang kontrata sa naka-one night stand nito. Sa harap ng media ay humarap si Jared. "Opo, nagsimula ang kasal namin bilang kontrata." Pag-amin niya. "Pero minahal ko ang asawa ko. Totoo yun. At kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ko." Sa basement, napanood ni Zaira ang balita sa maliit na TV. "Mahal mong impacta na to?" Sigaw niya. "Ako ang mahal mo!" Sa sobrang galit, hinila niya buhok ni Mariel at nilabas ang kutsilyo. "Kung hindi ka mawawala, ako ang mawawala!" Napapikit si Mariel. "Jared!" Mahina niyang bulong. "Drop the knife!" Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang pinto at sabay-sabay pumasok ang mga pulis. At sa likod nila ay naroon si Jared. Nanlumo si Zaira. Hindi! Akala ko nakalive ka sa TV!" Lumapit si Jared at nanginginig ang kamay sa galit at takot. "Palabas lang yun. Sinadya ko yun." Tinignan niya si Zaira, malamig ang mata. "Nahanap namin ang location ng nag-leak ng kontrata. At ikaw yun." Ibinagsak ni Zaira ang kutsilyo at agad siyang pinosasan ng mga pulis. "Hindi pa tapos to!" Sigaw niya habang hinihila palabas. Mabilis na nilapitan ni Jared si Mariel. Tinanggal ang gapos at agad siya niyakap na mahigpit. "Sorry." Paulit-ulit niyan sabi. "Sorry kung hindi kita pinaniwalaan. Sorry kung nasaktan kita." Humagulgol si Mariel sa dibdib niya. "Akala ko, iniwan mo na ako." Hindi. Mahigpit niyan sagot. "Ikaw ang asawa ko, ikaw ang mahal ko." Hinawakan niyan siya ni Mariel. "At kayo ang buhay ko." Ilang araw matapos makapagpahinga si Mariel, mas maaliwalas ng pakiramdam niya. Tahimik ang Segovia Mansion nang biglang dumating si Jared at may kasama siyang isang mag-asawa. Napakunot-noot si Mariel. "Hello po, sino po sila?" Hindi agad sumagot si Jared. May kaba sa mata niya pero baka rin ang magaan ang ngiti. Lumapit ang babae kay Mariel habang nanginginig ang kamay at bigla itong humawak sa pisngi niya. "Anak!" Nangingiyak nitong sabi. Danlaki ang mata ni Mariel. Po? "Anak ka namin." Sabat ng lalaki. "Matagal ka naming hinanap." Parang huminto ang mundo ni Mariel. Anong ibig niyo pong sabihin?" Huminga ng malalim si Jared. "Mariel, buhay ang mga magulang mo. Hindi sila patay." Umiling si Mariel, nanginginig.
Hindi, sinabi ng mga Alcantara. Sinungaling sila. Mahina ngunit madiing sabi ni Jared. Hindi ka ampon. Dinukot ka mula sa totoong pamilya mo. Ang pamilyang Dantes. Parang binagsakan ng langit at lupa si Mariel. Dantes, bulong niya. Iyon ang apelyido ni Zaira. Tumango si Jared. Lumaki siya sa pamilyang dapat ay sa'yo. Kaya galit na galit siya. Nalalaman na niyang totoo. Inamin niya sa akin ng lahat habang nasa kulungan siya. So why investigate? Hindi na napigilan ni Mariel ang luha. Lumapit siya sa mag-asawa at mahigpit sila ni Yakap. Mami, Daddy! Umiiyak niyang tawag. Mahigpit din siya ni Yakap ng mga ito. Parang ayaw ni siyang pakawalan muli. Lumapit si Mariel kay Jared. Punong-puno ng pasasalamat ang mga mata niya. Salamat, nanginginig niyan sabi. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang totoo. At sa harap ng lahat, ay humakbang si Jared palapit sa kanya at lumuhod. Mariel, Seryoso niyan sambit. gusto kitang pakasalan ulit. Hindi dahil sa kontrata. Hindi dahil sa magiging anak natin. Kundi dahil mahal kita. Napahagulgol si Mariel. Jared! Ngunit bigla siya napahawak sa tiyan. Napangiwi siya. Masakit! Nanlaki ang mata ni Jared. Mga anak ka na ba? Jared! Umiiyak na si Mariel at napasabunot sa buhok ni Jared. Dalhin mo na ako sa ospital! Sigaw ni Mariel. Sa ospital? Halos mabaliw sa kaba si Jared. Hawak niyang kamay ni Mariel habang pinapasok ito sa delivery room. Kaya mo to, nandito lang ako. Paulit-ulit niyang sambit. Hindi niya iniwan si Mariel kahit isang segundo. At matapos ng ilang oras, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw. Congratulations, Mr. and Mrs. Segovia, sabi ng doktor. Malusog ang baby. Napaluha si Jared nang ilapit sa kanila ang munting sanggol. Hay anak, Nanginginig niyan sabi. Humawak si Mariel sa kamay ni Jared. Kahit nanlalata at sinilip din ang sanggol. Buo na tayo. Naluluha niyan sambit. I love you, Mami Mariel. Congratulations. Sambit ni Jared at hinalikan siya sa noo bago tuluyang mawala ng malay. Dumating ang buong pamilya nila. Ang mga magulang ni Mariel, ang mami at lolo ni Jared. Lahat sila'y nakangiti at may luha sa mga mata. Sa araw na yon, mahihiling na lang nila ay maayos na kalusugan at masayang pamilya. Halos walang mapaglagyan ang tuwang nararamdaman ng puso nila. Nagsimula sa kontrata at maling akala ang relasyon ni Jared at Mariel. Pero sa pagdaan ng panahon, natutunan nilang mahalin ang isa't isa, hindi dahil kailangan, kundi dahil sinunod nila ang nararamdaman ng puso nila. Tunay na ang pagmamahal ay hindi laging sigurado sa simula. Pero kapag pinili mo magtiwala